Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Baka magulat kayo sa nakita ninyo sa ating pulpito. Ito po ang nangyari sa ating panahon ngayon dahil marami mga nakita natin sa hospital, sa ibang mga clinic na ganito ang suot, magkapareho lang, pero yung sa hospital may mga cover dahil sa COVID-19 o sa coronavirus. Ito ay proteksyon, mga gears na ginagamit para hindi mahawaan yung mga frontliners. Napakahirap. Kahit ito ay hindi ito ang tama na gears na ginamit, gamit lang ko na sombrero, pero napakahirap. Alisin ko ito. Yan. Tapos, yung goggle, kasi kailangan ng goggle. Tapos, yung face mask, wala ng face mask. Tapos, yung gown. Yan. So, wala na. Napakaganda, no? Maluwag, madaling kumilos. Napakahirap pala pag nakasuot ka sa mga proteksyon para sa coronavirus. Napakatindi yung ating sitwasyon ngayon dahil pinahirapan yung ating mga doctors at mga frontliners natin, mga nurses at yung iba pa na nagtrabaho sa ospital para hindi mahawaan sa coronavirus. Sabi nga na ang mga ministro din, mga pastors, mga frontliners din sila sa spiritual dahil sila po ang nakabantay, sila po ang nag-aalaga sa mga kaluluwa na narito sa mundo upang makapasok sa kaharian ng langit. Matiyak natin na ang mga kaluluwa ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang ating topic ngayon tungkol sa ating pangyayari sa ating bayan, hindi lamang sa ibang bansa, kundi sa ating bayan. Dahil nakita natin ngayon na ang ating situation ay meron namang mabasa natin sa Bible yung mga pangyayari dahil sinabi na ng Panginoon na darating ang panahon na mahirap dahil narito tayo sa katapusang panahon, dahuling araw o sa last days sa mga Kristiyano at nakahula na ito. Ang Bible kasi very accurate sa mga sitwasyon sa mga panahon na darating, lalo na sa ating panahon ngayon. Pero ang ating talakayin ngayon sa Biblia, upang ito po ay mailagay sa ating puso't isipan at magkaroon tayo ng katiyakan sa ating buhay kung ano ba talaga ang ating gagawin habang narito tayo, kaharap natin itong crisis na to sa ating panahon ngayon. At narinig natin sa ating presidente kanina umaga na nagkaroon ng extension ang ating ECQ, no? Ang quarantine days, no? Hanggang May 15. Hindi pa natin alam kung after that malunas na yan o mawala na. So, kaya kailangan tayo na maging aware, maging handa kung anumang pangyayari. Kaya itong message natin ngayon, isang message na relevant sa ating sitwasyon dahil talakayin natin kung ano ba talaga ang ating kalalagayan bilang mga Kristiyano. Noong nakalipas na buwan sa ating sermon na nagkaroon tayo ng video recording, tinalakay natin yung gawa ng Diablo, kalaban natin Panginoon. Actually, ang nangyari sa atin ngayon ay hindi ito gawa ng Diyos. Ayon ng Diyos na ganito ang mangyari sa atin. Na pahirapan ang tao, na ang tao mamatay, to destroy, at to kill. Ito ay gawain ng Diablo. Sabi ni Kristo sa John 10, verse 10, ang kanyang kalaban ay pumunta rito to kill and destroy. Para patayin
yung mga anak ng Diyos o yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ay si Kristo pumunta rito upang magbigay ng buhay. Buhay na abundant o buhay na masaya. Buhay na nandyan ang lahat upang magampanan natin yung mga kailangan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang ating misyon, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi buong mundo. Buong mundo ang misyon ng ating Panginoon na binigay sa atin. Hanggang katapusan ng mundo, gagawin natin ito. Napakalaking bagay at kailangan tayo na ma-equip sa mga gagawin natin. Kaya yun ang gusto ng Diyos, na abundant tayo sa ating paglilingkod at sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang ating scripture text, makita natin sa Marcos 9:23. If you can see Jesus, everything is possible for him who believes. So, ang kailangan natin sa ngayon na panahon, yung ating pananampalataya. Wala tayong iba pang kailangan sa ating paglilingkod sa Diyos na mahalagang bagay, kundi ang ating faith, ang ating pananampalataya. Napakalaking bagay sa bawat tao na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang pananampalataya, sabi dito, magawa ang lahat ng mga bagay. Everything is possible for him who believes. So kung mayroon tayong pananampalataya, lahat ng mga bagay magawa natin. Sa panahon natin ngayon, sa crisis ngayon, maraming mga bagay na dapat nating gawin na minsan nahirapan tayo na mangyari dahil siguro kulang tayo sa ating pananampalataya. O siguro mahina ang ating pananampalataya o wala tayong pananampalataya. Mga kapatid, sabi ng Panginoon na kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya upang magawa ang lahat ng mga bagay. Sa Hebrews 11:1, sinabi dito, now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. So kung mayroon tayong pananampalataya, ay magtiwala tayo sa mga mangyayari at inasahan natin ang katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita, aasahan natin na mangyayari ito. Because that is faith. Nanampalataya tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero inasahan natin na mangyayari ito. Ito nang nangyari sa atin na sa panahon ngayon na maraming mga sinasabi na magkaroon ng mga tulong, mga pagkain na ibibigay, pero hanggang ngayon marami pang hindi nakatanggap, hindi pa dumating sa kanilang mga tahanan, wala silang pagkain dahil siguro hinihintay nila at hindi sila siguro nanampalataya sa Panginoon na darating yun, o hindi sila nag-isip na mayroong Diyos na siyang nagbigay. Hindi lang tayo umaasa sa tao, kasi ang tao minsan babagal, nagkamali. Pero kung doon tayo sa Diyos, maghingi ng tulong direkta sa Kanya, ang Diyos na ang gagawa ng paraan sa mga taong gagamitin niya upang darating yung mga kailangan natin. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Minsan tayo, inisip lagi natin yung mga kailangan sa ating physical na katawan. Sa ngayon, marami naghintay dahil walang pagkain. Mayroong mga pagkain na dumating, kulang, yun ang mga reklamo. Lagi tayo nagreklamo sa ating kailangan sa ating pisikal na katawan. Walang pagkain sa panahon ngayon. Marami pang mga lugar na hindi pa nabigyan ng mga tulong. Kaya wala pang trabaho, walang income, walang pera,
Napaka malaking problema, no? Ito talagang COVID-19 nagbigay sa atin ng malaking problema dahil ito'y gawa ng dyablo. Gusto ng dyablo na i-destroy tayo, sisiraan tayo, patayin tayo. Napakahirap. Pero salamat tayo na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng pananampalataya upang tayo'y manalig sa Kanya dahil Siya po ang magbibigay. Kaya dito sinabi sa Matthew 6:25, don't worry. Hindi tayo dapat mabalisa. Sa Tagalog, sinabi ito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at sa katawan kaysa damit? Napakaganda, no? Sinabi ng ating Panginoon. Isipin natin na mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Meron ngang kasabihan, saan ba daw unahin? Magkulong tayo sa bahay na walang pagkain o doon tayo sa labas na may pagkain, mabuhay tayo. Saan bang maganda? Yung lalabas tayo, hanap na pagkain para mabuhay? O importante ang buhay kahit walang pagkain? Sabi ng Panginoon, hindi lamang mabuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa kanyang mga salita na nagalabas sa ating bibig. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nangailangan ng pagkain. Ang ibig sabihin na unahin natin ang Panginoon. Unahin natin yung ating spiritual kaysa ating physical. Sa verse 33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ipagkaloob sa Diyos ang lahat ng kailangan natin kung Siya ating unahin. At sa ganon, ang lahat nating kailangan ay ipagkaloob sa ating Diyos. Sabi dito sa 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So kung unahin natin ang Diyos, mamuhay sangayon sa kalooban ng Diyos, maging tapat tayo sa Diyos, maging banal tayo sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, lahat ng kailangan natin physical at spiritual ipagkaloob ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa na hindi pa dumating yung mga tulong sa ating gobyerno. Kundi tayo'y manalangin. Doon tayo titingin sa Diyos, sa langit, manalangin na ipagkaloob na sa Diyos ang mga kailangan natin dahil alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa 34, maliwanag sa 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So huwag tayong mabalisa tungkol sa bukas, kung anong kakainin. Kung ang ating bigas, kung ating sardinas, naubos na, wala nang pagkain bukas, huwag kang mag-isip. Ipaalam natin sa Diyos. Dahil sinabi dito, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Minsan tayo kasi iniisip natin yung kinabukasan. Iniisip natin yung kung ano mangyari sa sunod na mga araw, sunod na linggo, sunod na buwan. Totoo naman, hindi naman maiwasan natin yan. Dahil nangailangan tayo. Pero unahin natin ang Panginoon. Dahil pag nauna natin ang Panginoon, nasa isip natin palagi, nasa puso natin palagi, alam na ng Diyos, kailangan natin, ipagkaloob ng Diyos yun. Okay, sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:19. Tingnan natin. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So sabi dito, si Apostol Pablo, sinabi niya, ang Diyos ay mag-supply sa ating
mga pangailangan. God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, ipagkaloob talaga sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos ng kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, ipagkaloob yun. Kung ang gobyerno hindi magbigay, ang Diyos magbigay. Magbigay talaga. Sabi ng Diyos eh. Sinabi niya dito eh, sa verse. Ulitin ko. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ibibigay. Ang kondisyon lamang, sinabi kanina, mananampalataya tayo. Asahan natin yung sinasabi ng ating Panginoon, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, mangyayari yun dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi tayo mabibigo, mga kapatid, kung tayo po mayroong pananampalataya. Ano bang gawin natin ngayon? Tayo ba'y maghintay? Shall we wait? Or shall we ask? O maghingi tayo? Mayroong turo ang ating Panginoon na hindi lamang tayo maghintay, kundi maghingi. Sa Juan, sa ating mga Bible, sa Juan 14, 13 hanggang 14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. So kung tayo maghingi sa ating Panginoon, ibibigay niya ang ating mga kailangan. Sinabi dito. So, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pag-asa na tayo'y dapat maghingi sa Kanya, sa Kanyang pangalan, at ipagkaloob ng ating Panginoon sa mga taong naghingi sa Kanya. Lalo na tayong mga Kristiyano. Ulitin ko sa Tagalog, at anumang hingiin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Gagawin talaga ng Panginoon. Gaano ba kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Kung nasa puso natin, nasa isip natin, nasa buong katawan natin, nasa buong lakas natin yung ating pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, ang Diyos magbigay sa ating mga kailangan. Dahil yon ang pangako ng ating Panginoon. That is God's promise. Na hindi tayo magkulang bilang mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Sa Juan 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Ngayon kasi, yung mga tao, napansin ko na laging naghintay. Hindi nanalangin. Laging naghintay kung mayroon ng darating na mga tulong, mayroon ng mga relief goods, o tinitingnan yung DSWD kung nandyan na, umaasa lagi sa nakita. Hindi nanalangin. Ang Panginoon naman, sabi niya, ngayon, wala pa kayong hiningi sa akin. Di ba? Dapat tayo maghingi sa Kanya. Kasi kung manghingi tayo sa Kanya, pagkaloob niya sa atin. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Biro mo. Mga kapatid, ang banal na kasulatan ay malinaw sa kanyang sinasabi na tayo po ay pakinggan ng ating Panginoon at ang ating makahilingan ay kanyang ipagkaloob. Sana po sa umagang ito, pagpalain tayong lahat at simula ngayon, maghingi tayo sa Panginoon, mag-pray tayo sa Panginoon, maglingkod tayong tapat,
maglingkod tayong kalugod-lugod sa Panginoon upang ang Panginoon matutuwa sa atin at kung ano mang hilingin natin sa Kanya, matatanggap natin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Napakabuti mo, Panginoon, dahil patuloy mong pinagaloob sa amin ang aming mga pangailangan. Pinagaloob mo sa amin ang buhay, lakas sa bawat isa sa amin. Nandyan yung inyong protection sa amin na hindi kami mahawaan sa coronavirus in Jesus' name. Kami po, Lord, ay naniwala sa inyo na lagi kang nag-protect sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming sandigan sa buong buhay namin habang kami po narito sa mundong ito. Kami po ay buong puso naniwala sa inyo. Dahil ikaw po ang tunay na Diyos. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga pangailangan namin upang magampanan namin ang lahat ng mga pangailangan sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming bayan, at sa lahat ng mga pangailangan sa mundong ito, Panginoon. Gabayan mo po ang aming mundo sa lahat ng mga bansa. Proteksyonan mo po na magkaroon ng vaccine, Panginoon. Ma-discover yung vaccine, mga gamot, upang mapatay ang virus na to, Panginoon. Na ito po ay nagkaroon ng crisis ang aming bayan tungkol dito, Panginoon, sa sakit na yan. Kami po ay naniwala na ikaw po ay Diyos na makapangyarihan. Diyos sa lahat. Diyos na may puso. Diyos nakakita sa aming mga kailangan, Panginoon. Ang tagal na. Simula po nung Disyembre, Panginoon, itong pangyayari sa coronavirus. Galing sa Wuhan, China. Gabayan mo po ang mga scientists, mga doktor, mga laboratories na naghanap ng mga pamaraan upang makontrol o mapatay itong virus na ito, Panginoon. Gabayan mo po. Magalubong po ang karunungan na galing sa inyo na ma-discover, magawa nila ang mga gamot upang hindi na lumaganap itong virus na ito, Panginoon. At upang po magkaroon ng normal na buhay ang aming bayan, Panginoon. Gabayan na po kami. Kami po ay naniwala sa inyo. At kung anumang mga pagkulang namin, Panginoon, gabayan na po kami. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na aming nagkagawa. Sa aming mga pag-iisip, sa aming mga salita, at sa aming mga kilos, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.